dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Car bag sauce in hand. Brother Wendell, good evening sa iyo. Good evening, Rajando. Good evening sa lahat nating mga kasama dito sa Punto por Punto at sa mga suking taga-subaybay. At ang paksa natin ngayon ay kaugnay sa isa sa mga banat na mga anti-Catholic. Yung sinabi nilang ang Halloween na selebrasyon daw ng simbahang Katoliko, ito ay selebrasyon na nanggaling daw sa mga pagano. Ito ang mga ministro ni Felix Manalo. Sa makatwid, kapatid na Christian, yung Halloween ay hindi isang karaniwang pagdiriwang ng isang relihiyong Katoliko, kundi ito ay ipinampalit nila sa isang kapistahang pagano ng mga Celts, ang Samhain, kung saan ang sinasamba ay ang Panginoon daw ng kamatayan o ang Panginoon ng mga patay. Tama po ang sinabi ninyo, kapatid na Romel. Kung napansin ninyo mga kapatid, napaka-misleading ang presentasyon ng ministro ni Felix Manalo. Sinabi niya sa makatuwid, so may konklusyon sila. At gusto nilang ipalitaw na ang aral ng simbahang Katoliko kaugnay sa Halloween ay nanggaling sa pagano. Ngunit binanggit nila, kung napansin ninyo mga kapatid, binanggit ng ministro ni Felix Manalo na ang selebrasyon ng mga pagano ay pinalitan ng aral ng simbahang Katoliko. Pag pinalitan ba, ibig sabihin nanggaling na? Ano po bang aklat ang binasa nila para sila'y mag-conclude na ang Halloween ng simbahang Katoliko ay aral galing sa mga pagano? Itong aklat na ito. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi raw nagse-celebrate ng Halloween, ng All Saints Day at All Souls Day. Kapatid na Romel, talagang hindi tayo nagse-celebrate ng Halloween, All Souls Day at All Saints Day sapagkat ito po mga kaibigan ay mga gawaing pangreliyong Katoliko na kanilang hinango, kapatid na Romel, hindi po sa Biblia kundi sa mga gawaing pagano. Yon, di daw nanggaling sa Biblia, yon ang kanilang akala. Halimbawa mga kapatid, di po ba ang Iglesia ni Cristo nagdiwang ng New Year? Di po ba ang mga pagano nagdiwang ng New Year? At kung ang konklusyon nila, dapat mabasa sa Biblia na ang ating Panginoon Jesucristo at ang kanyang mga alagad ay nagdiriwang yan. Mabasa ba sa Biblia, letra por letra, na nagdiwang din sila ng New Year? Okay, tuloy natin. At ang katunayan Double standard itong mga ministro sa aral ni Felix Manalo. po nito ay ipinaliliwanag sa isang aklat na pinamagatang The Facts on Halloween, What Christians Need to Know, na sinulat po ni na John Ankenberg at John Weldon sa Hindi ito mga Katoliko. pages 5 to 6 at 10 to 11 sa wikang Pilipino. Ang Halloween ang pumalit sa lugar ng isang tanging araw na ipinagdiwang Napansin nyo ang binasa niya, ang Halloween. Yun po bang Halloween? Pag marinig ninyo, ibig po ba sabihin yung kasuotan o nakamaskara ng demonyo? Hindi. Ano po ba yung ibig sabihin ng Halloween? Tatalakayin natin yan. Pero pinalitan batay sa binasa nila. ng mga sinaunang Druids, ang marurunong na tao
o mga pare sa reliyong Celtic. Ang mga Celts ay nanirahan sa France at sa British Isles. Gumamit sila ng occult arts, mga ritual na pagano, sumamba sa kalikasan, at binigyan nila ito ng supernatural at animistikong katangian. Ang mga Celts ay sumamba sa Diyos na araw, si Belenus, lalo na tuwing kapistahan ng Beltane, Mayo 1, at sumamba sa iba pang Diyos na malamang ay ang Panginoon ng kamatayan o ang Panginoon ng mga patay tuwing kapistahan ng Samhain, Oktubre 31. Noong Middle Ages, tinangka ng Iglesia Katolika na sugpuin ang paganismong nakapaloob. So, napansin niyo mga kapatid, binasa ng ministrong ito, tinangka ng simbahang Katoliko na sugpuin. Pagkatapos, ang layunin ng simbahang Katoliko kung bakit pinalitan ang aral ng mga pagano sa aral ng Kristyanismo, abay, ang konklusyon nila, ang aral ng Kristyanismong Halloween ay sa pagano nanggaling. Sinusugpo nga, pinapalitan nga. Ang linaw sa binasa nila. Sadya nga ba nila na nililihis para sa mga inosente? Tuloy natin. Sa kapistahang Samhain, sa paraang ginawa nito ang Nobyembre 1 na All Saints Day o Todos los Santos at ang Nobyembre 2 na All Souls Day o Araw ng Mga Kaluluwa. Noong taong 835, inilipat ni Papa Gregorio IV ang kapistahan ng Todos los Santos sa Nobyembre 1 at pinalawak upang isama ang lahat ng santo. Kaya, ang Nobyembre 1, Todos los Santos, ang araw pagkatapos ng Halloween, Hallows Eve o All Saints Eve, ay naging isang araw na itinalaga ng Iglesia Katolika para kay Birheng Maria at sa mga santo. O, saan ang sinabi diyan sa aklat na binasa nila na ang selebrasyon ng Halloween ay nanggaling sa mga pagano? Meron bang mga pagano na nag-celebrate sa mahal na Birhen Maria at mga santo? Kaya nililihis talaga ng mga ministro na ito, mga mahal na kapatid, ang kanilang binasa. Kaya mag-ingat, no, sa propaganda dito. Dahil alam niyo naman na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan. Lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. So ano po ba yung salitang Halloween? Ito ba'y tumutukoy sa selebrasyon para sa mga mukha ng demonyo? Hindi po. Para sa kaalaman ng lahat, mga kapatid, ang salitang Halloween, ito po ay contraction ng salitang Old English na ibig sabihin All Hallows Eve. At tandaan ninyo, ang salitang hallow bilang noun sa Old English, ito ay nangangahulugang banal, nangangahulugang santo, nangangahulugan sa English saint. At bilang verb, ito naman ay holy, banal. At ang en ay ibig sabihin ay evening. Kaya nabuo ang salitang Halloween. Na ang ibig sabihin, mga mahal na kapatid, sa Halloween, All Hallows Eve. Kaya nga po mga kapatid, kung tingnan natin kahit sa King James Version pa, sa Old English, anong mabasa natin sa Matthew Kapitulo 6, 9? After this manner, therefore, pray, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Say, napakalinaw ang pahayag dyan sa Old English. Pero sa New English,
ang binanggit yan, Our Father who is in heaven, holy be your name. Sa Oktubre 31, kung sinabi nila na ang mga pagano ay may pagdiriwang din sa kanilang kapistahan Oktubre 31 at ang Katoliko ay may pagdiriwang din, at ang konklusyon na ang pagdiriwang ng simbahang Katoliko nakatapat sa pagdiriwang ng mga pagano ay galing sa mga pagano, yun po'y tinatawag na Figan influence fallacy, mga kapatid. Halimbawa, kung ang kalaban mo sa araw na yan ay nagdiwang ng kanyang birthday, kasabay sa pagdiriwang mo. Ibig po ba sabihin na ang pagdiriwang din sa birthday mo ay nanggaling sa celebration ng kalaban mo? Isip-isip naman pag may time. So, tuwing Oktubre 31, mga kapatid, ginugunita natin ang All Hallows Eve. Inaniyahan tayo sa simbahang Katoliko na magsimba at huwag kalimutan magsagawa ng fasting. Kung maaari, makakumpisal as isa sa mga requirements how to obtain plenary indulgences. At huwag kalimutan na ang ating selebrasyon hindi natapos sa Nobyembre 2 hanggang Nobyembre 8 ito, na pagbisita natin sa mga libingan at may hinandang prayer para sa mga laiko ang simbahan. At bawat araw, kung bawat isa sa atin ay nakatupad how to obtain the conditions, how to obtain plenary indulgences, then bawat araw mula sa 1 hanggang 8, may kaluluwang maiahon sa purgatorio patungong langit. Yon ang selebrasyon natin, no? So, Oktubre 31, malapit na. Yon ang bispiras sa kapistahan sa lahat na mga santo. Nobyembre 1. Na part yan sa tinatawag natin holiday of obligation nating mga Katoliko, mga kapatid. Daming di alam nila sa mga Katoliko yan na holiday of obligation pala. So ibig sabihin, solemnity yan sa ating liturgical kalendar, mga kapatid. Yung paggunita natin sa mga banal na nasa langit, maging canonized man sa simbahang Katoliko o hindi, canonized man o hindi, ating inalala. Ngayon, ang tanong, nasa Bible ba yan? Dahil akala nila na alalahanin natin. Una, kung tingnan natin ang Hebreo Kapitulo 12, versikulo 22-23, mga mahal na kapatid, ito ang ating mabasa. Datapuat, nagsilapit kayo sa bundok ng Siyon at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. See? Napakalinaw po ang nakasulat sa Hebreo 12, 22-23, mga kapatid. Ayan po ang tinatawag natin na communion of saints. Communion ng mga banal na simbahan sa ating Panginoong Hesus, ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana, binubuo ng 3 ore ng simbahan. Yon ang tinatawag na militant church, ang nasa lupa, Church of Suffering ang nasa purgatorio, Triumphant Church, yun ang nasa langit.
So, nagmula sa ating banal na Diyos, mga kapatid, hanggang sa kanyang mga banal na anghel at sa mga banal na panganay ng simbahan sa Jerusalem, sa kalangitan, hanggang sa mga espiritu sa mga taong banal na at ganap na pinasakdal ng ating Panginoong Diyos. So, very biblical. At inuutusan tayo, mga mahal na kapatid, na alalahanin natin ang mga banal o ang mga santo na minsan nang nagpahayag sa atin ng salita ng Diyos. Saan yan mabasa? Hebreo Kapitulo 13, versikulo 7. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo, sa inyong nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdidili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. See? So, diyan napakalinaw, mga kapatid. Tularan ang kanilang pananampalataya. So very biblical ang ating isinagawang pagdiriwang. At malayo sa binasa nila na ang Halloween natin ay aral daw ng mula sa mga pagano. Mali po. At hindi lang yan. Bakit di na nila alalahanin pa ang mga yumao? Dahil may ginagamit sila na talata sa Biblia para sa kanila, pag namatay ang katawan, patay din ang kaluluwa. At dahil patay ang kaluluwa para sa kanila ay ang katawan nasa libingan at naghintay sa general judgment. At gagamit sila ng talata na susuporta daw sa kanilang claim kaugnay dyan. Kaya yun ang dahilan na hindi nila ito ipagdiriwang na o alalahanin na. Ito ang talata na ginagamit nila, Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 5 hanggang 6. O ang itinuturo ng Biblia kapag ang tao po ay namatay. Biblia po ang sasagot. Dito po sa Ecclesiastes sa 9:5 hanggang 6, ganito ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni meron pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan, maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili, ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Maliwanag po ang pahayag na ito ng Biblia. At sana, ito po ang tanggapin natin, paniwalaan at sampalatayanan. Okay, tama naman ang nakasulat sa Biblia. Pero, mali lang ang unawa. Bakit? Hindi naman sinabi na ang kaluluwa ay mamamatay. Batay sa paggamit sa Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 5 hanggang 6. Ang sinabi diyan na alam ng buhay na siya ay mamamatay. Ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati ang kanilang pag-ibig, ang kapuot at pagkainggit. O, yun ang mabasa. Natural. Kung ang sinasabi, ang katawang panlupa, maglaho yun. Pero tandaan natin na merong bahagi sa tao na di mamamatay kung mamamatay man ang katawan. Dagdagan pa nila ng talata,
sa Awit Kapitulo 146 para suportahan na ang kaluluwa nasa libingan lang. Ganito pa po ang nangyayari sa taong patay. Sa Awit 146 at 4, ganito ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Ang hininga niya ay pumapanaw. Siya'y nanunumbalik sa kanyang pagkalupa. Sa araw ding yaon ay mawawala ang kanyang pag-iisip. Ang tao po kapag ka namatay, bukod sa bumabalik ito sa pagkalupa, ang sabi po sa talata, mawawalaan niya ang kanyang pag-iisip. Ayan. Ang ginagamit nila Awit Kapitulo 146 mga kapatid. At ating isa-isahin ito, no? Dahil ito kadalasan ang ginagamit na talata lalo na sa mga hindi naniniwala na meron talagang hindi mamamatay ang tao at yun ang kaluluwa. Sasagutin natin ang maling unawa ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya. Gamit itong mga talata, mga kapatid, na dahil nabasa na hindi nalalaman ng tao kung ano ang mangyari at ang mangyayari pagkamatay niya. So, yun ang ginamit nila ng mga talata. Ang konklusyon, ang kaluluwa ay mamamatay kasama sa katawan. Pero, una sa lahat mga kapatid, susuriin nating mabuti yung mga ginagamit nila na referensya na nagiging diferensya, lalo na ang talata sa Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 5 hanggang 6, Awit Kapitulo 146, versikulo 4. Bakit? Una sa lahat, kung susuriin natin yung ginagamit nilang mga talata, ang tinutukoy sa naturang mga talata, yung katawang panlupa na may material parts. Yun ang maglaho. Pag ang tao ay mamamatay. Pero kaluluwa ba ang binanggit diyan? Hindi. Ano ang sabi sa talata? Ang tao. Kahit na sino sa atin, hindi natin alam ang mangyari pag tayo mamatay. Pero tandaan natin, naniniwala at ito ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko, mga kapatid, na ang katawang material natin ay mamamatay. At ang katawang material lamang, yon ang babalik sa alabok. Kaya nga kung ating tingnan ang pahayag ni San Pablo sa Roma Kapitulo 6, versikulo 12, huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita. So, malinaw ang sabi ni San Pablo. Ano daw, mga kapatid? Katawang may kamatayan. Ibig sabihin, yung katawang material may katapusan. Maging utak man, maging bituka man, maging puso man, maglalaho yon. Pero lagi nating tandaan na katawan lang ang may kamatayan, pero ang kaluluwa ay hindi mamamatay. Mawawala ang katawang panlupa, pero ang katawang panlangit ay mananatiling buhay. Anong sabi ni San Pablo sa unang Korinto 15, 40? Ito sabi ni San Pablo. Mayroon namang katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapuat, iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. So, napakalinaw mga mahal na kapatid na may isang bagay
na mananatiling buhay kung mamamatay ang ating katawan. At ito ang kaluluwa. Bakit? Sabi ng ating Panginoong Hesukristo mismo. San Mateo Kapitulo 10, versikulo 28. At huwag kayong mga takot sa mga magsisipatay ng katawan, datapuat hindi mga kakapatay sa kaluluwa. Ngayon, nang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na ang kaluluwa ay hindi mamamatay, habang may mga sekta ngayon na pinanindigan na ang kaluluwa talaga ay mamamatay, sino ang ating paniwalaan? Ang ating Panginoong Hesus na nagsabi sa Mateo Kapitulo 10, 28, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapuat hindi nakakapatay sa kaluluwa. Now, ngayon, dahil merong tinatawag na separation between soul and body sa kamatayan, anong mangyari? Mananatili ba sa libingan? Hindi. Napakalinaw po sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 27, mga kapatid. Sabi ni San Pablo, tinakda na mensan lamang mamamatay ang tao at pagkatapos nito ay ang kahatulan. Ito ang tinatawag na particular judgment. Ano daw? Pagkatapos nito ay ang kahatulan. Hindi naman sinabi na itinakda na minsan lamang mamatay ang tao at pagkatapos nito ay sa libingan. Hindi napakalinaw. Pagkatapos nito ay ang kahatulan. Kaya nga, kung balikan natin ang pahayag ng ating Panginoon Jesucristo, para sa mga hindi naniniwala na may kaluluwa na humihiwalay sa katawan tapos sa kamatayan, naalala niyo ba yung sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Lucas Kapitulo 16, versikulo 22-25? Ano ba ang kanyang pahayag? Yun bang pagkatapos ng kamatayan sa isang mayaman at ni Lazaro, sila ba pati kaluluwa ay nananatili doon sa libingan? Ito, mabasa natin mga kapatid sa naturang talata. Lucas Kapitulo 16, 22-25. Nangyari nga na ang isang lalaking dukha ay namatay. Siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ang lalaking mayaman ay namatay din at inilibing. Pansinin ha, inilibing. Nanatili ba sa libingan? Yung katawan. Pero sa 23, sa Hades siya ay naghihirap. Sa paghihirap niya ay itinanaw niya ang kaniyang paningin. Nakita niya sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kaniyang piling. Tumawag siya ng malakas, "Amang Abraham, kahabagan mo ako. Suguin mo si Lazaro upang isawsaw niya ang dulo ng kaniyang daliri sa tubig. Ito ay upang mapalamig ang aking dila sapagkat ako ay lubhang nagdurusa sa naglagablab na apoy na ito." Ngunit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na sa buong buhay mo, tinanggap mo ng lubos ang mabubuting bagay. Gayon din naman si Lazaro ay tumanggap ng mga masasamang bagay. Sa ngayon, siya ay inaaliw at ikaw ay lubhang nagdurusa." Yun ang
kwento ng ating Panginoong Hesus. Kung ituloy, nakiusap ang mayaman. Nakiusap ang mayaman na kung maaari, ipadala si Lazaro doon sa mundo. Dahil may mga kapatid pa siya. Ano yon? Impyerno ba yon? Tingnan natin ang paliwanag ni Dave Armstrong kaugnay diyan. Kung ito ba'y impyerno, mga kapatid. Sabi ni Dave Armstrong, daming mga aklat niya na apologetics kaugnay diyan. Sabi niya, Luke 16 doesn't describe hell. Is actually in purgatory and not hell. He's not in hell because, as you will see, he's concerned for his brothers. And there is no concern or compassion in hell. See? Yun ang paliwanag, mga kapatid. Now, ngayon, alam natin na ang katawan ay hindi mamamatay. Nabasa natin yan, sabi sa pahayag ng ating Panginoon Jesucristo sa San Mateo 10:28. At pagkatapos ng kamatayan, Hebreo Kapitulo 9:27, haharap tayo sa hukuman. Yun ang tinatawag na particular judgment. At alam natin, yung sinabi ng ating sa nakasulat sa Revelation, pahayag, Kapitulo 21:27, walang sinuman ang makapasok sa kaharian sa langit, kahit ang sinuman na may konting kasalanan. So anong mangyari? Kaya, ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Marcos Kapitulo 9:49, sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy at ang bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin. Ano daw? Bawat isa dadalisayin sa apoy. Kung tandaan natin, mga kapatid, may binanggit ang ating Panginoong Hesus sa San Mateo Kapitulo 5 versikulo 26 na sabi niya, tinitiyak ko sa inyo, hindi ka makakalabas ng bilangguan hanggat hindi mo nababayaran ang kabubuan ng utang mo. Alam natin na God is a God of mercy. However, He is also a God of justice. Kaya, kailangan mabayaran ang kabuuang utang. Alam naman natin, opisyal na aral ng Simbahang Katoliko. Ito, mga kapatid, kahit na ang mortal na kasalanan na ikinukumpisal natin, meron yang na pinatawad sa pare, meron yang temporal punishment na dapat bayaran natin habang buhay pa tayo. At kung di natin mababayaran yan lubos habang buhay tayo, yun ay pagbayaran natin sa kabilang mundo. Yun ang tinatawag na purgatory. At ang sabi ng ating Panginoong Hesus, San Mateo 5:26, tinitiyak niya na hindi tayo makalabas sa bilangguang yan hanggang hindi natin mababayaran ang kabuuang utang daw. Iyan tanong, sa Biblia ba yung bilangguan ay tumutukoy lang sa katawan na nabilanggo? Malinaw ang sinabi sa unang Pedro Kapitulo 3 versikulo 19. Sa Cebuano pala itong na present ko. Diha sa iyang kahimta, espirituhanong kahimtang, sa kaniyang kalagayang espiritu, pumunta siya at nangaral sa mga espiritu na nabilanggo. So, may mga espiritong nabilanggo sa unang Pedro 3:19. At tandaan natin na sa paliwanag nito, kung tingnan natin sa unang Pedro
3:19 sa La Sagrada Biblia, a los tales predico mucho tiempo el Espíritu por boca de Noé la fabricación del arca, el Padre se entiende, el por cárcel, el purgatorio. Ano daw ang kulungan, karsel? El purgatorio. Kaya, napakalinaw po mga mahal na kapatid na may purgatorio talaga sa Biblia at ito ay pinangalanan ng simbahan, idiniklara ng simbahan na tinatawag na purgatorio. Sabi sa Biblia, unang Korinto Kapitulo 3:13 hanggang 15, idadaan ka sa apoy. Kung masunog yan, mawala yan. Pero makaligtas ka sa apoy. Alam naman kung yun ay may kaugnayan mga kapatid sa tinatawag na impyerno. Walang kaligtasan sa impyerno. Kaya yung panalangin para sa yumao na, kahit ba sa bagong tipan ay mabasa natin na ginawa yan sa alagad ng ating Panginoong Hesus. Nasa ikalawang Timoteo Kapitulo 1, 16-17. Ito ang ating mabasa. I pray that the Lord will be kind to the family of Onesiphorus. He often cheered me up and wasn't ashamed of me when I was put in jail. Then after he arrived in Rome, he searched everywhere until he found me. I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiphoro on the day of judgment. You know how much he helped me in Ephesus. So anong sabi ni San Pablo? I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiphorus on the day of judgment. Baka sasabihin sa ating mga kapatid, sa diyan, napatay na si Onesiphoro. Di sisilipin natin ang biblical commentary kaugnay diyan. Ito mabasa natin. Onesiphorus is unknown. He must have been a member of the church at Ephesus, where his family still resided. The expression of St. Paul conveys the impression that this generous person was dead at the time he wrote. Napakalinaw ang sabi ng Bible scholar. Patay na daw umano si Onesiphoro nang isulat niya ang sulat sa ikalawang Timoteo 1:16-18 na anong sabi niya? I pray that the Lord Jesus will ask to show mercy to Onesiphorus on the day of judgment. Kaya ang practice ng simbahang Katoliko, panalangin para sa mga yumao, ay ito'y ginawa na sa panahon ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus at kahit nga doon sa lumang tipan pa. Kung silipin natin ang Nehemia Kapitulo 1, versikulo 9, anong mabasa natin sa naturang talata? Ito ang mabasa natin. Ngunit kung kayo'y magsibalik, sandali eto Nehemia. Etong talatang ito ang patunay na ang ating mga mabuting gawa ay may epekto din sa mga yumao. Bakit? Eto, Nehemia 1:9. Ngunit kung kayo'y magsibalik sa akin at ingatan ninyo ang aking mga utos at gawin bangaman ang nangatapon sa inyo na nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit, akin ngang pipisanin sila mula roon at dadalhin ko sila sa dakong aking pinili upang
tahanin doon ang aking pangalan. So, dito makita natin mga kapatid na ang mga mabuting gawa nating mga buhay ay may epekto pala sa mga yumao na nasa kaduluduluhang bahagi ng langit. Sabi sa Nehemia, Kapitulo 1, versikulo 9. Kaya, ayon sa Eklesiastiko, sirak ito, 7:33, magmagandang loob ka sa mga buhay at huwag mong ipagkait ang tulong mo sa mga patay. Napakalinaw mga kapatid. Kaya tayong mga Katoliko, inalala natin yung mga yumao na. Sa Lumang Tipan, Tobit Kapitulo 12, versikulo 12, ito'y mabasa natin. Ngayon ko sasabihin sa inyo na noong manalangin ka, Tobit, at ang manugang mong si Sara sa Panginoon, ako ang maghaharap ng dalangin ninyo sa Diyos. Gayon din ang ginawa ko, tuwing may inilibing ka. So napagkalinaw mga kapatid, ang pahayag sa Lumang Tipan pa lang. Kung tingnan natin at silipin natin sa Nehemias Kapitulo 1, versikulo 6, eto mabasa natin. Pakinggan ngayon ng iyong tainga at idilat ang iyong mga mata upang iyong dinggin ang dalangin ng inyong lingkod na aking idalangin sa harap mo sa panahong ito, araw at gabi, dahil sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod, habang aking ipinahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming ipinagkakasala laban sa iyo. Oo, ako at ang sangbahayan ng aking magulang ay nagkasala. Nehemias 1:6. Baka sabihin nila, saan mabasa natin dyan na yun ay yumao na? Ituloy lang natin Nehemias Kapitulo 2, versikulo. Ito ang mabasa natin. Sabi ko sa hari, kung pahintulutan po ninyo, ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno.